Ito yung ceiling ano, pang lomi. Malaki. Ayan. Mga sitaw na siya, maakyat na ang ampalaya. Ikot tayo mga kabusing ng gulong para tapos pag may mga nasirang gulungan yung pampalitan. Yes, mga kabosing, good morning po sa lahat. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At almost 1 week na wala po tayong vlog. So pwedeng sabihin tinamad at pwedeng sabihin naging busy. So alam ko naman na lagi yung narinig sa akin yan. Pero at least laging sinasabi ko sa inyo mga kabosing na hindi tayo mawawala. Pero bago ang lahat ay sana po ay sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. Saan man kayo naroon, saan man sulok ng mundo kayo nandoon, magandang umaga, tanghali o hapon, kung ano mang oras nyo napanood ang vlog na to. So ngayon ay tayo nagbabalik muli at tayo po ay magbablog, magbibideo. So samahan nyo muli ako sa dating routine ko na sa aking mga hanap buhay. So ngayon mga kabosing ay ang unit ko ay talagang mabibilang na dahil nahihirapan tayo maghanap. So mayroon tayong bagong adventure na GLS 2014 at yung dati kong ginagamit, pansamantala ko muna ginagamit mga kabosing itong Everest na ito dahil may mga okasyon tayong maranasan ngayong mga buwan na ito mga kabosing. So ayan, meron naman tayong mga inaayos na unit doon sa garahe at siguro mga 1 buwan pa bago natin o yung isa maaring mga weeks na lang at mayayari na. So yan mga kabosing, at medyo yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo na pwede kong sabihin tinamad at pwedeng sabihin naging busy dahil medyo naging mahina yung mga nagiging views ko ngayon. Mga last day na to, last week na to, dahil yun siguro ang nagiging rason. Sabi ko parang ang hina-hina na minsan makakawalan din ng ng pag-asa. Siyempre baguhan lang tayo at ngayon ay titingin tayo uli ng unit dahil yun nga, wala tayong dilim, wala tayong unit na ginagawa. Samahan nyo ako mga kabosing at may titingnan tayong mga unit. Hoy! Labas! Kanino bang aso yan? Doon sa tindahan doon? Maluko yung asong yan eh. Yan, at kasama ko yung driver ko, yung dating yung nakakasama ko, si Ake. At tingnan natin kung may magugustuhan tayo dahil wala tayong makita ng unit. Try nating bumisita sa mga buy and sell na nagpapas break at nakasakaling may magugustuhan tayo. Tara. Good morning sa lahat mga kabosing. Medyo natagalan talaga tayo bago nag-upload. Ang last na vlog ko ay nung umuwi ako ng Batangas na bumili ako ng kamatis kay Kadidit, diba? Tagal na, siguro mga 10 days na. At itong ating bumblebee ito ay birthday na ngayon kasi ending ito mag-February na. Kinakailangan bali na registro ko na to, naka-advance ko na kasi kinakailangan natin i-advance to mga kabosing dahil ito lagi natin ginagamit at ito pwede palate to. Let's go mga kabosing, tara. Wala tayong cameraman at yung anak ko ay nagiging busy ngayon sa school. Ang dami niyang ginagawa. Halos maghapon, tapos pagdating dito aral na naman.
Yung anak ko na yung si Rap Rap, yung lagi kong kasama mga kabos, yung last vlog ko, napakasipag kong mag-aral yun mga kabos, kahit kalaking tao. Nung ganong edad ako mga kabos, ang tamad ko mag-aral eh. Parang pinangarap ko na lang na sana wala, sana Sabado at Linggo na para wala nang pasok. Yan, kasama natin si Ake. Yan, aking driver. Try natin maghanap at talagang ano, magtatapos ng January eh wala pa tayong unit. Bali ang nabibili ko lang ay ilang unit na. Mula ng January ay isa, dalawa pa lang. Kaya mga kabosing, dito tayo sa ano, palabas tayo at ang Meralco ay ano, naglilinis, nag-clearing ng mga puno na nakasabit sa ano, sa mga kuryente. Kaya mga kabosing, ngayong naka last month na to, December, January, kung kailan dapat maganda yung views ko ay talagang nakikita, papansin ko na mahina. Sana mga kabosing ay suportahan pa rin nyo ako, yung mga dating viewers ko. Sana suportahan pa nyo rin ako hanggang ngayon para at least hindi naman tayo tamarin mga kabosing. Minsan kasi nakakatama din, lang masin mo na kukunti yung views mo mga kabosing. Kaya sana suportahan nyo ako mga kabosing. Kahit mga simple lang at least kahit pa paano may napapanood din mo. Pagkagabi malamig, pero ngayon nararamdaman ko pagka-araw malapit na naman mag-summer. Ang ano, malinsangan na rin. Ihirap na naman yung ano, yung mga biyahe ng mga driver, napaka-alinsangan sa daan. At share ko rin mga kabosing about doon sa mga prangkisa ng Jeep. Yung lumabas na memo ng LTFRB na pwede na uli individual, hindi naman po ipini-implement mga kabosing. Kaya parang masusunod pa rin yung consolidation talaga. Wala, hindi parang inaalo lang nila yung mga tao para hindi mag hysterical ba o mainis. Pero ganun pa rin, talagang sila pa rin ang nasusunod. Sana may bago na naman yung parato na yung mga kabosing. May tinatayo dito sa aming village na eskwelahan at yan po ay ng barangay. Year 2025 again, sana maging maraming blessing ang abuti natin. Ngayon ay January pa lang, so umpisa pa lang ng taon, at sana maging maayos ang lahat. Pagsipag lang tayo mga kabosing, kahit na tsaga-tsaga lang, talagang alam natin na mahirap ang buhay. Pag tayo tinaman, wala, tayo rin naman ang unang-unang maapektuhan. Habang may buhay kung pwede nga lang, sana mabubuhay tayo ng hindi nagtatrabaho, mas maganda sana. Kaso kailangan tayo po ay napapailaliman sa kapangyarihan ng pera. Kaya nausok pera doon sa mga, ayon sa mga pinag-aralan natin mga kabosing,
Di ba? Nung araw naman, palitan lang ng kalakal yung mga bansa, no? Oo. Walang pera. Halimbawa, ang produkto mo ay mais, tapos sa ibang bansa ay ganun, parang palitan lang ba? Kahit dito sa Pilipinas, parang hindi naman pinapairal yung pera. Parang palitan lang sila ng produkto ng ano. So, halimbawa, mayroon kang pananim, mga gulay, papalitan mo naman ng mga bigas, patay, ganon. Yun ay ayon lang sa ating mga pinag-aralan, mga kabosing, di ba? Bakit? Nung tayo nag-aaral, ang sistema ng kalakal nun ay palitan lang, walang involved na pera. Basta nakikipagpalitan ka ba ng produkto? Halimbawa, ang tanim ko ay kamote, ang iyo ay mais, parang ano, pag papalitan lang tayo, gano'n. Parang walang pera namang, kung tutuusin, parang maganda yun, no? Oo. Kasi doon sa mga ganun, mga kabosing, ay may advantage yung mga ano, masisipag magtanim. Kaso napaka modernize na ng ating panahon, kaya ano, naiba. Ngayon, pwedeng pag naupo ka lang through mga social business ay nagiging mapera ka. At nagiging kawawa ngayon yung ano, yung mga taga-bundok, yung mga magtatanim. Parang sila yung ano, sila yung nasa laylayan ba o na iilaliman. Hindi naman lingid sa ating kaalaman, mga kabosing. Pag yung mga tao ay galing bundok, sabihin, yan, papagong salta sa bayan, iingot-ingot, diba? Yun ang nagiging pangit sa napapansin ko ngayon. Pag taga Manila ka, taga syudad ka, medyo sikat ka at ano, akala, at kalimitan mo yung mga kabosing, yung mga taga bukid, mga taga probinsya, pag nakakita ng taga syudad, ang tingin nila mapera. Hindi po lahat, pero hirap din talaga. At yung iba, taga probinsya pupunta dito sa syudad, pero ang nangyayari dito, nag-i-squat lang, tira sa ilalim ng tulay, ayan, nagmamalimos, ayan. Yun ay kung totoo yung sinasabi sa ayon sa pinag-aralan natin sa eskwelahan, na nung araw talaga ay palitan lang ng mga produkto, walang naka-involve na pera. Parang hanggang tambalikan ng ganun ng ganitong sistema ng buhay. Parang walang masyadong naiilaliban, parang fair lang, patas lang. Kaya mga kabosing, naalala ko din pala, kung napanood nyo yung mga dati kong vlog na pagkatanim ng gulay, as usual pa rin mga kabosing, medyo mabagal yung kanilang mga paglaki. Ginawa ko ng lahat pero mayroong ilang mga nabuhay, at isang araw ipapakita ko sa inyo mga kabosing sa mga next vlog. Malalaki na rin yung iba, kaso medyo madamo na rin. Sa mga kabosing, hindi na ako napag-video at wala rin tayong ano, wala rin akong makitang maayos na unit sa pinuntahan ko nga Pinanset, yung mga nagpapaspray. Kaya ano, uuwi na tayo. Nako, dito na tayo sa ano, bagong munisipyo ng ano, ng Dasma. Ba't kasi pinababayaan pa ng magulang na nanabas ang bahay, ano? Hindi matanda na, hindi pag-alaga lang ganyan, ano? Wala na nag-aalaga sa. Ikot tayo mga kabosing sa ano, panibagong munisipyo ng Dasma. Ikot tayo mga kabosing, ha. Try natin ikutin. Nakapasok ko na dyan. Ikot tayo mga kabosing para makita. Pakita ko lang sa inyo ang bagong munisipyo ng Dasmariñas City, Cavite.
mga kabossing, proseso yan na para mabilis ang pagbabayad ng buwis, business permit, IBOS. Ayan, oh. Ito yung ano, ito yung bagong ano, anong tawag dito, Coliseum, diba? Kung saan dyan inaano yung ano, yung IBOS. At ito yung ano, bagong munisipyo ng Dasma. Ayan, diba ganda? Dito tayo mga kabossing. Ayan. At meron pa dito ano oval. May lusutan kaya yan palabas. Okay. Hindi pa ako nakaikot dito. Ayan, oh. Ngayon pala pa ako. Siguro maraming nag-ano dyan na nag-exercise sa umaga. Kasi tayo mga kabossing dito sa Glico. Ayan, dito tayo. Diba? Ang ganda. Meron yan daan, okay? Punta doon sa ano, nasa ayan mga kabossing, oh. Siguro may daan din itong palabas. Napakalaki ng oval niya, oh. Ang ganda, oh. Yung isang yun ay ano ba yun? College ng Dasma. Ayan, o. Nakita ko sa inyo mga kabote. Ayan, o. Magandang ginawang ano ito ng Dasma. Napakaluwag. Kung anong sikip ng lugar doon sa dating lumang munisipyo, siya namang inilaki dito. At ang laki ng opal. Kaya ng opal mga kabossing, napakaluwag. Diba? Yan ay galing sa tax ng mamayan ng mga taga-Dasma, Dasmareños. Napakalaki. Pag may mga gaganapin mga, siguro pwede dito yung mga palarong pambansa. Ito ay isa sa ito ay siguro naging project din ng dating yumaong ano, Congressman PD Barsaga mga kabossing. Ito yung mga naiwan niya mga project na nayari naman mga kabossing. At ito yung munisipyo. Ayan mga kabossing. Yan yung bagong munisipyo ng Dasma. Shout out mga tayo, naglalakad si tatay, oh. Pag nilakad mo yan mga kabossing, mga paikot na yan, siguradong pagpapawisan ka dyan. Pakaganda mga kabossing, no? Dito ginaganap yung mga ano, yung mga sport fest ng mga ano, kabataan o kaya mga palarong pambansa. Mas malaki ang oval nito doon sa Itansa, okay, mas malaki yung oval nito doon sa Itansa. Laki, oh. Lawak. Ito yung mga naiwang project na nayari naman ni yumaong ano, PD Barsaga. Yan, pwede ka siguro ano yung pitnang yan? Soccer o volleyball? Soccer. Ito, pwede mag-soccer diyan, oh. Ito yung part na pwede mag-soccer. Ha? Softball. Oh, pwede rin ng softball diyan. Doon naman yung mga part ng ano, mga audience.
Bakit still? Meron pang lugar mga kabosing na parang aircon eh. Yun, may salamin. Ayan, oh. Parang may salamin, no? Lugar niya. Siguro open din to sa pwede din mag-bike din siguro kasi may mga nagbabike. Kaya lang siguro limitado. Kaya yung matanda habang naglalakad dito maayos pa, pero pagdating doon pilay na. Si tatay nung dumaan dito sa lugar na to, nakuha ko siya ng camera, maayos pa yung lakad niya pero parang bandaro may pilay na siya. Saka hindi na maganda yung exercise niya mainit na. Pwede kayang umikot dyan pag ano? Ano? Pwede kaya, pero parang walang daan, no? Ayan yung pag ano? Parang dito wala. Tara! Ayun mga kabossing, pinasal lang namin kayo dito sa bagong dock. Siguro may gagawin pa diyan sa lugar na yan, no? Tutukan mo yung balik na tayo. So napakaginawa naman ng lugar na to. Para kasi yung mga kabossing nakakaraan talaga, may inis kapag halimbawa kailangan ka sa munisipyo o magbabayad ka ng buwis, wala kang maparkingan eh. Pag nagpark ka pa sa labas, ikaklam ka pa. Kaya napakaganda. Ganda, oh. Dito naman yung part ng ano, ng Coliseum. Ang design niya mga kabossing, ang tingin ko ay parang sabungan, no? Hindi, sabungan niya. Kasi nakikita ko meron siyang ano, meron siyang paikot siya oval. Then meron siyang camera sa gitna. Parang sabungan. Coliseum nga pala, di sabungan niya. Ayan. Napakalawak ng parking. Kung anong ipinangit ng aming municipal hall nung nakakaraan, sino namang iginanda ngayon. Ngayon natin na pwede natin sabihin na talagang nakadamasan ng mga taga-Dasma yung kanilang mga buwis na ibinabayad sa bayan ng Dasma. At ito po ay siguro, kung hindi ako nagkakamali, ilang taon na rin itong city, itong Dasma eh. At hindi mapapagkailangan mga kabosing na ang Dasma po ay isa sa mga bayan na napakalaki ng income. Napakalaki kasi ng sakop ng Dasma eh. Itong ilog na to, yan ginawa nilang ano, pasyalan. Yan mga kabosing, dito ako sa ano, sa garahe, sa shop. At umuwi na kami ni Aki at wala kaming nakuha dahil yung mga unit na nakita namin ay hindi po maayos, kaya umuwi na lang kami. Maghanap ulit tayo kung saan man tayo makakapaghanap. Ito yung ginagawa ngayon. Isang Vios na 2010 model manual, buong full body was over, pinturahan. At ito namang rust ay detail lang yan mga kabosing, puro pulahan. At mamaya mga kabosing maghahanap tayo ng gulong. Bakit? Bakit? Dito lang mga kabosing loob niya. At ito mga kabosing ay sinubukan namin tanggalin ng upuan kahapon, ibinaba para malinis, tsak, nagbuhay, biglang hindi umandar, kaya ibinalik na lang namin. May kalokohan talaga itong mga bagong sasakyan. Toyota Rush automatic mga kabosing. Ano yan? Yan na sir, yan. Dito kay pastor na to sir. Ito, nga dito. Nakalitaan na itong meron siyang isa dito na nakalitaan ito.
Kunyan. Ayan, sa inyo na yan. Tsaka si Raul. Reclass. Ang dami nag-reclass ah. Ba, patayuan na yan, sir. Patayuan na yan. Sige. Reclass ka na, reclass dyan. Pero nandiyan si Binigatan. Nandiyan yun. Lara siguro. Puro reclass eh. Kaya ako nga, napirma ako. Reclass. Reclass. Yung sa pinsan mo, dala na kahapon, sa kapatid mo. Oo. Dala na kahapon. Bayad naman yun, ang kinuha lang niya yun. Ang kinuha lang yun isa tubig. Nung isang taon pa yun, hindi sa atin nakapagbayad yun. Putang. Okay, doon kaya na-gimik. Kinaparing aling yung nakabayad. Ah. Nung si Presidente pa si ano. Si ano. Meron pa nga isa. Habi na habi. Okay na? Wala. Sige. Yan. Tayo ng mga ano, mga requirements ng sa HOA dito mga kabossing. Ito mga kabossing, siguro mga week na lang ito mayayari na ito at tools na ito. At yun namang isa lilinisin lang. At bale mga kabossing, maghahanap pa rin tayo ng ano, mga isang unit pa para makailang unit tayo. 5 hanggang 6 na unit. Uwi mo tayo mga kabossing. Kaya mga kabossing, dito tayo sa bahay at try natin tingnan yung bisitahin yung dating ginawa kong mga tinanim ako ng gulay. So yan po siya, medyo masukal na uli at hindi na natin na asikaso mga kabossing. Tingnan natin, bisitin na ating pasyalan mga kabossing. Ipakita ko sa inyo kung ano maging na mga natirang pananim ko. So pasensya na mga kabossing at talagang hindi ko rin po siya naaasikaso dahil may mga trabaho po tayo. At yan naman ito ay talagang alagain mga kabossing ang ano dito, yung mga pananim na halaman na gulay. Hindi mo na alagaan ay hindi siya talaga gumaganda. So ito ay siguro ilang week na hindi natin napupuntahan. O yan mga kabossing, oh. Yan yung mga sitaw. Sitaw. Ampalaya. Ito yung siling ano, pang lomi. Malalaki. Ayan. Mga sitaw na siya, umaakyat na. Ang ampalaya. Yan. Ang okra mga kabossing ay, ang tingin ko, ang variety niya yung okrang hindi tumataas. Katulad dito, oh. Ang liit pa pero may mga bunga na. Ayan. Yung kamatis ay ayan pa rin. Medyo hindi mabilis lumaki. Ayan. Ito naman yung siling labuyo. Ang daming bunga. Ayan. Ang sitaw ay ayan, unti-unti na umaakyat. At ang okra ay maliliit pa, ay ang dami, may mga bunga na. Unti-unti na siyang umaakyat mga kabossing, oh. Ayan. Mga kamatis. Ito, ba't kasi ayaw mo umakyat? Akyat ka. Ayan. Oh. Wala kang sariling sikap.
alagaan natin, turuan itong ating mga ampalaya na binigyan ko na ng akyatan ay laging bumababa. Marami siyang natirang mga tanim tulad ng kamatis. At itong sitaw na naitanim ko na naman na ibang variety na naman, hindi siya umaakyat mga kabosing. Ayan may mga bunga na maigsi pa, ibarang variety. Kasi ito nabibili ko lang sa mall o yun doon yata yun nabili ko sa sa Walter bunga niya may mga namatay din mga kabosing kasi dito talaga pag hindi mo nadilig ay daming bunga ng sitaw mga kabosing ito naman yung sitaw na umakyat. At ito naman mga kabosing yung radish o labanos. Ang tingin ko may mga laman na to kaya lang maliliit pa. Ayan. May mga laman na yan sa baba. Saka na natin galawin yan. Ayan. Pakita ko lang sa inyo mga kabosing. At ang okra ay may mga bunga na pala, ang liliit pa. Ayan ampalaya. At ito mga kabosing ay pagka malago na ay lalagyan natin ng akyatan o kabagan dito itong ampalayang ito. At ang sabi sa akin, ito daw ampalaya ay dapat inaalagaan din sa sa spray ng ng mga kulisap sa mga insekto. Yan, namumulaklak na yung pero itong gantong variety mga kabosing ng okra hindi ko gusto. Mas gusto ko yung talagang lumalago na si pantay ng tao. Yun ang talagang matitibay ang buhay at maraming bunga. Ayan at yan ang papaya ay ang lalaki bagamat yung dulo ay bakit napupulpul yung bulaklak niya. So yan mga kabosing, tingnan natin yung kabila. Siguro isang araw ipangunan natin yan after 2 days kasi yung okra hindi po pwede natin patagalin kasi madali siyang gumulang. Nung isang araw ko lang ito ginahukan mga kabosing. Ginahukan ang tawag sa Batangas. Pinalambot ko yung baba, yung puno. So ayan mga kabosing, tingnan natin yung kabila. Siguro after a week ay matagal na natin hindi napapasyalan to. So tingnan natin. Pakita ko lang sa inyo mga kabosing. So ayan, magtamo na uli. Pero may natitira dito mga bunga mga kabosing. Katulad ng sabi ko inyo, ang okra ay maliit pero may mga bunga na. At ito rin yung mga natirang radish. Siguro isang araw ay linisin natin. Mapapansin nyo mga kabosing, ang radish ay may laman na. Ayan, diba? Ayan, unti-unti na siyang lumalaman. Diba? Hindi lang siya makita. So ayan, ang kamatis bunga na. So ito pa mga kamatis okra, ang dami, may mga bunga yung okra, ang liliit. Ayan, sitaw. Yung pipino mamamatay na, hindi pa nagbigay ng bunga, ay pangit ang bunga. Talagang natira din sila kahit hindi ko naasikaso. Yan ang palaya umakyat. Namumunga na yung mga okra talaga
talong. Talong to. Ang laki na ng mga kamatis mga kabosing, tsaka ampalaya. Pag kami ilang linggo, bubunga na rin yan. Sitaw. At pakita ko lang sa inyo mga kabosing, ayan o, iba yung variety naman ng sitaw nya, kulay green. Ayan o, may mga langgam, kulay green siya. Diba? Mapapansin nyo mga kabosing, mayroon na siyang mga dapulak. Siguro dapat spray natin to. Dami ng bunga. Ayan, umakyat na. At saka ang daming bunga ng okra. Ang liit. Kala ko kasi yung naitanim ko mga kabosing dito dating okra ay nataas ng sintaas ko. Diba? Ito hindi eh. Ang igsi niya. Ayan ang mga sitaw. Ayan. Ang liliit ng mga okra ay bumubunga na. So kung mapapansin natin, madamo siya. At ito pagkagantong madamo ay nagiging bahay ng mga kulisap o insekto, kaya dapat natin linisin. Ayan mga sitaw niya, kulay green na mahahaba. Dapat linisin natin sa mga kabosing pag may time tayo. Tayo yung mga sitaw kulay green, daming bunga. So yan, yun ang sinasabing pag may tinanim ka, may aanihin ka. So ang sili ay hindi rin tuon naging maganda. Ang siling green, mahaba nga siya pero parang may insekto rin. So diba, maghintay lang tayo ng mga ilang araw dyan, ay mayroon na tayong magugulay dyan. Yung katulad ng kamatis na to, malapit na yung mahinog. Sitaw. Ayan mga kabosing, naipakita ko na sa inyo yung mga naitanim ko nung araw. At itong papaya tanggalin natin. Saging ang laki. Mga kabosing, dito tayo sa bahay at yung driver ko ay bumaba na doon sa labas. At mayroon tayong nabiling 2 gulong. So may nabili tayong 2 gulong at kinakailangan natin palitan yung yung 2 gulong, yung gulong ng natin mga kabosing. Natin yung mga gulong. Yan. Tayo mga kabosing ng gulong para at least pag may mga may mga nasirang gulong, hindi pampalit tayo. Yan. Para at least
pagka biglang na emergency na mga ilangan ng gulo ay may pampalitan. At yung mga ibang yan ay scrap na yan, bali tatapo na yan. Yan muna yung kabit mo. Ay, walang gulong eh. Kumain na kayo? Ha? Ito, dahil bago pa to, hindi na ito i-undercut mo, hindi na ito i-undercut mga kabosing, lilinisin lang to para hindi siya magmistulang ano, second hand. Lilinisin lang, detail lang yan, ilalim na yan, pati ito lahat under chassis, iwawas natin yung ano, under chassis niya. Dahil ito ay 2020, dumi, grabe. Bitin lang natin ito. Finish na yan mga kabosing. Ang ano, pagkatapos niyan, yung top coat naman. Ano, may top coat na? Wala pa. Wala pang top coat yan mga kabosing. Bali, retouch siya para magpantay-pantay. Then pagkatapos nun, saka siya tatap coat para kumintab. Yun po ang proseso ng pagpipintura, pagbuo. Ano yan lan? Isa pang palakad? Isa pang palakad? Marami pa ito. Ha? Apat pa yan. Apat pa? Aba? Hindi siya makatawan ano? Mataki pa na? May pondo kasi mga kabosing ang kulay red eh. Hindi katulad ng ibang kulay na kahit dalawang palakad lang okay na siya. Ito ay kinakailangan may pondo, hindi lumabas yung kulay. Mahirap takipan ng ganyang kulay pula, no? Ano ang pinupunta mo dyan? Ha? Anong kulay? Pula din? Pula din. Pero wala nga. Mar, wag mo ano ha, wag mo kukulayan ang mga ano niyan, ang brake drum. Bakit kukulayan din ito? Wag. Wag. Yung brake drum, lilinisan lang. Lilinisan lang talaga. Hindi na kinakailangan pulahan yan. Pangit. Magmimisto lang ano yan, luma pagka ano. Ito ang proseso pini-pressure car wash mga kabosing. Painit. Ito yung isang jeep ko mga kabosing na ano, kauna-unahan kong jeep na hindi ko na pinalabas dahil wala tayong makita ano, driver na maingat. So kung ipalalabas ko to ay nako, malalaspag lang to mga kabosing. Kaya nagdesisyon ako na ano, tigil na lang. Pero kung may makakatagpo naman ng driver na alam kong maingat at magaling mag-alaga ng jeep, palalabas ko din. Kaya lang sa panahon ngayon parang wala akong mapili sa mga driver ko na ano eh, sige magdala nito eh. Kasi ito mga kabosing kauna-unahan kong pundar na sasakyan, itong jeep na to. Nabili ko ito ng
89 mga kabossing. Kauna-una akong jeep sasakyan. At tumaniwala sa hindi. Ito po pong ibinili nito ay naipon ko sa pamamagitan po ng paglalako ng mga damit, tsinelas. Mano-mano talaga yung mga kabossing. Siguro mga 3 years kong pinag-ipunan niya mga kabossing sa paglalako lang ng kung ano-ano. Dumadayo dito lang sa Manila mga kabossing. Then pag nakaipon ako, ayan, naipundar ko to. Pero nang biling ko to mga kabossing ay luma na rin. Kaya lang pinaganda ko. Luma na siya. Pinaganda ko lang siya. Kaya wala akong balak na ipagbili yan. Yun na lang talaga ang matitira ko sa mga jeep ko. May mga punla para tayo mga kabossing dito. Ceiling ano, yung pang lomi ba, yung mahahaba na green. Ayan, tatanim natin isang araw yan. Yik. Hello? Hello? Huwag mong kalkalin yan. Nako. Napakainit ng mga kabot. Parang sandar na naman. So yan mga kabossing, at medyo mahaba-haba na rin yung vlog ko. At kahit pa paano nakapag hatid tayo ng video yung araw na to. So thanks God, at after a year ay nandito pa rin tayo sa YouTube. Sana tulad ng sinasabi ko sa inyo na sana suportahan pa rin niyo ako mga kabossing. At sana magkasama-sama tayo lagi sa lahat ng video ko. At sa isang araw mga kabossing ay pupunta ulit tayo ng Kampanalig, dahil alam naman ninyo kung napapanood nyo yung mga dati kong vlog ay tayo po ay may hinuhulugan lupa doon ni Kautol. Tayo muna ang naguhulog, then siya naman ang unti-unti naguhulog sa akin, para hinihim ko kasi siya na na umpisahan, para at least pag may umpisa sisipagin na siya. Kasi kung puro na balak walang mangyayari, kung puro balak at hindi na nauumpisa. So ngayon nakakapaghulog-hulog na rin siya. At yung kinukuha niya lupa ay konti na lang at mapupulipid ko na. So yan, sana may niya, may survive niya, para siya mayroong may pundar sa kanyang sa larangan ng YouTube. At kung mawala man ang YouTube, at least meron pa siyang lupa. At ang lupa pa mga kabossing ay huwag mong sasabihin na gubat. Yan po ay pagdating ng araw ay nagiging mataas din ang value. Ayan. At yung lugar po ni Kapanalig, ang tingin ko wag lang magbago, ay madidevelop po yan, kasi marami po mga nagpatayo mga rest house. Yan. So yan, maaaring pagka nagkaroon din ng mga kapitbahay yun ay madidevelop din yung mga kabossing. So yan mga kabossing, at muli magandang araw sa inyong lahat. At sana mga oras na ito ay lahat tayo ay masaya, nakakaraos ng maluwalhati. At huwag natin napangarapin na tayo talagang mapera, basta tayo may walang sakit. Yun lagi po ang sinasabi, kasi experience ko po yan. Wala pong kwenta ang pera kung kayo po naman ay may nararamdaman sa sarili. Mas mahalaga ay kayo po ay malusog. Yan ang ating pangarap sa bawat isa. So yan mga kabossing, hanggang dito na lang yung vlog ko. Until next video na lang mga kabossing.